Kumusta mga kapaniwala, mga kanakus? Muli na naman po tayo nagbabalik. Ngayon ay kagagaling lamang po kasi namin sa misyon. Ano po? Ngayon kasama natin sa ating harapan ng ating grupo si Maestro at saka si Tiwan at saka si Tito. Ano po? Tahimik lamang po sila dyan. Kagagaling nga lang po natin sa trangkaso dahil nga po sobrang init. Ay masayang araw pong mangyayari ngayon dahil may ipapakita po tayong kakaibang mga mutya. Sa tutusin lang, hindi po dapat ikaw kasi Tiwan hindi pa dapat ito ipapakita May kikwento pa ako mamaya mga kapaniwala, mga kanakos. Bago ang lahat, kumusta muna sa ating mga antingero sa buong Pilipinas at saka sa manggagamot. Kumusta po kayo? Ano po? Yung mga nagpapasikat na naman dito, mamaya na yun natin mababanggit. Ano po? Ang ipapakita po natin ngayon na para po sa kalaman ng lahat, si Kanakos po, ang misyon po kasi naming mga meta ay mamahagi po ng kalaman patungkol po sa mga mutya, sa mga kidlat. Yan po ang bisa namin, ang kidlat. At saka na lamang po natin i-vlog yung ating mga maraming tanong na paano raw po ang maging isang meta. Tsaka na lamang po yan. Basta masasabi ko po, lahat po ng meta, kaya po meta yan, instrumento po yan ng hari ng kidlat. Ang linya po naming mga meta talaga ay sa kidlat po. Ang bisa namin ay kidlat. Inuulit ko po yan. Inuulit-ulit po kasi natin yan. Marami po kasing nakakapanood ng video natin na hindi po nila pinapanood yung mga nasa una na po. Yung nakikita lamang nila. Ang nakikita lamang nila sa una, yun lamang po ang inano nila, yung upload po natin, halimbawa na video, doon lamang po sila manunod. Kaya po napakahalaga po kasi sa atin mga kanakos, mga kapaniwala, na ibahagi po natin kahit yung sa una, inuulit-ulit po natin para meron po silang pagkakataon na panoorin po nila yon. Ano po? Kasi ang totoo po niyan, para po sa kalaman ng lahat, hindi po pare-parehong ng misyon ng mga antingero man yan, kami po iba. Hindi iba po sa antingero, may mutya, pero iba po. Wala po kasi nag-aanting sa aming mga meta. Ano po? Ang gabay po ng meta ay anghel namang dirigma na nakabukod. Ibig pong sabihin niya, nakabukod, sila pong nagbibigay ng mutya sa amin. Kapag po kinausap kami, binulungan kami, kung saan niya po pakukuhin, doon lamang po namin kukunin. Wala pong nag-hunting sa aming mga meta. Yun pong kaibahan, ano po. At saka pasintabi po, dito sa nasabi ni Tiwan, bago natin ipakitang rare na mutya natin, may nabanggit po kasi siyang katawa-tawa. Ano po? Sa tutusin lang, katawa-tawa po kasi talaga. Meron po daw siyang napanood na isang video na isang antingero na sa totoo po niyan ay tunay po ito. Inuulit ko po yan, wag sanang matigas ang ulo ng iba. Ang mga basher po dyan na kumakalaban po sa tunay na manggagamot, tunay na antingero, tunay na meta na tulad namin, wag nyo pong pagpapapansinin. Dalawa lamang po yan. Pwede po natin tulungan yung ginagabayan na yung demonyo. Pwede po natin tulungan kung paano pong baklasin yan para hindi po kumalaban o magdadakdak na walang katuturan sa mga video ng iba. Katulad ko, mga manggagamot din, mga antingero. Ano po? Mapipigilan nyo yan kung susunod lamang kayo at pipigilan ninyo na huwag kayong lukuban ng demonyo. Dahil magbibigay ng sakit sa inyo yan. Makinig man kayo hindi, labanan ninyo. Kung ako sa inyo, labanan ninyo. Tuturuan ko kayo kung paano ninyo lalabanan yan. Kasi ganito po yung mga kapinwala, mga kanakos. Huwag po ninyong pagpapansinin yung mga komento. Sa amin lamang pong mga antingero, meta o manggagamot, yung mga meron pong mga videos na vlogger. Para lamang po pagpapakilala namin, kaya po nandito kami sa harapan ninyo. Bilang makilala nyo po sa buong Pilipinas man o sa buong mundo. Ang mga iba po kasi dyan na nagdadadakdak, hindi nyo po alam, sa mga normal na tao, makakapagsinungaling po yan, para nga po guluhin kayo. Halimbawa, napanood nyo po ako, napanood nyo ang iba. Tapos may nakita kayong komento, ay hindi totoo yan, ganito, mga nira yan, mga scammer yan, mga ganito, mga hindi totoo. Huwag po kayong magpo-focus doon. Dahil kapag po yan, halos sa mga yan, tao po yan na nagpapanggap lamang po na tao, tao na may gabay na demonyo, at saka demonyo na panggap na tao. Dalawa lamang po sila. Napakadelikado po niyan. Halimbawa itong, kunwari,
may sinasabi siya, kinausap ninyo, napakadelikado po niyan dahil bubulungan kayo, yung demonyo po yan, yung aura niya po, bad energy niya, ililipat niya po sa inyo para maniwala kayo. Anong mangyayari nun? Magbibigay po yan ng sakit sa inyo balang araw. Ano po, wag ninyong pagpapapansinin yan. Kasi yung napanood mo, T1, ganito, meron kasi siyang napanood na magagandang kidlat na pinakita. Bago ko po banggitin ito, unawain po ninyong mabuti ang sasabihin ko. Inuulit ko po to kahit paulit-ulit sa video dahil yan po dapat ang mission po namin, talagang ulit-ulitin para matatak po sa ulo ninyo. Para hindi po kayo mapahamak. Dalawa pong klase ang tinatawag na third eye, isa pong tagusan at saka hindi. Meron din pong third eye na ginagamit sa panggagamot sa apat na sulok ng daigdig. Tinatawag po nila yan para pakiusapan o utusan para sa panggagamot. Po. Ang mga third eye na hindi tagusan, pwede po silang maging antingero. Ganito po yan, may mga gabay po yan. Ang kaibahan nga lang po sa tagusan, yung iba, wag na kayong magpapanggap dahil nagkakasala lamang kayo. Pigilan ninyo yan dahil sa bawat pagkakasala ninyo, lalo na ngayon nagugulo na po ang mundo. Nakikita nyo naman po, sira ng mundo natin, nagugulo na po. Ang dapat gawin natin, maikli lang po ang buhay. Kung tayo may maraming pera, wag tayong dumipende sa pera. Magmisyon po tayo. Katulad namin, mahirap kami pero ang pumapasok pong pera sa amin grupo, buwan-buwan ay marami. Pero wala po kaming, ang ginagawa po namin, tinutulong po namin yan bawat katapusan ng buwan bilang misyon. Kaya nga po may misyon kami na papromo sa mga bawat mutya na minumura namin, mura lang halaga nila. Bawat katapusan, halos kalahati lang po yan, walang pas kalahati ng halaga. Para yun pong gamit na yun pong kapalit ng gamit na yun na mutya, ay itinutulong din po namin sa iba yan. Para sa kalaman po ng iba, dapat magmisyon tayo. Kasi kung makikita ninyo, ang salita San Benito, ang inaalay mo sa akin, Satanas ay masalay ka uli ng ingin ng aso. Isa na po dyan ang pang-akit kasi yung pera. Root of evil po kasi yan, inuulit po natin yan. Tayo pong lahat na nagpakasasa sa pera, alam po natin ang kahinatnan natin. Kahit dasalan pa tayo, pag nawala tayo, buhusan man tayo ng maraming tubig na holy water o ano pang basbas dyan, hindi na po tayo pupunta sa langit. Pinaprangka ko na po kayo. Ang tanong ng iba, bakit alam ng mga antingero? Bakit alam ng mga gamot yung mga salita na to? Isa lamang pong kasagutan dyan. May mga manggagamot po, may mga antingero, may mga meta katulad namin na nakakausap po namin ng mga gabay namin. Lahat po kami, ang mga gabay namin ay anghel. Sila pong nagsasabi niyan. Siyempre po, nasa dalawang panig po tayo. Halimbawa ako, tunay. Mas maniniwala po sila sa hindi tunay. Wala po tayong magagawa dahil po yan ay pagsubok sa tao. Mas marami rin pong naniniwala sa mga nagpapanggap na antingero na gabay ay demonyo. Inutusan po yan para mangkukulam po. Yung mga mangkukulam na yan, hindi po sila talaga yung kumukulam. Ginabayan po sila ng demonyo. Yun pong nagpapaandar do sa kulam, ginagawa lamang nilang instrumento ang tao. Parang ganun din po kami. Dalawa pong panig yan. Isang naniniwala sa masama at saka manluloko, isang hindi naniniwala sa tunay. Sisirain po ng mga hindi tunay ang mga tunay para po guluhin ang isip ng tao dahil gabay po ng mga to ay demonyo. Ang iba po dyan ay panggap na tao pero mga demonyo. Para nga po hindi kayo mag-focus sa mga pananggasaliwanan. Naunawaan po ninyo. Kasi kami pong mga meta, ang mission po namin ay maghayag po. Ang mission po namin, sabihin at ipakita ang tunay na kidlat. Ipakita ang mga tunay na mutya. Kami pong mga meta, hindi po makikita ng mga ibang antingero kahit tagusan man ng mga mutya ng meta. Kami naman pong meta, dahil iba-iba pong mission yan. Meron po kaming mga gamit na hindi po nila makikita. Kahawig man. For example po, magbibigay ako ng example sa inyo, isang kidlat. Bawat kidlat po may iba-ibang mission yan, kaya iba-iba pong nitsura, iba-iba pong pagtama, iba-iba na halimbawa gawa sa hayop, bakit ang kidlat dalawang ulo, bakit ganitong hugis, lahat po yan ay may tagumpisa na hindi po namin alam lahat yan. Dapat tayong mga tunay
ipinapaliwanag din po natin yan pasintabi po, no? Para hindi po naliligaw ang tao. Para hindi po tayo magkasala. Pinapaliwanag ko po sa inyo at sinasabi ko sa inyo ang totoo, ganito po kasi yan. Kaya nagsasabi ang iba na ganito ang bisa niyan, ganito ang bisa niyan. Dahil nga po nangyari sa kanila yon. Ito lamang pong sinasabi ko patungkol po sa tunay na mutya o tunay man na mga gamit nila o naman po yung gawa ng tao po na may bisa. Ganito po kasi yan. Kapag sa atin, ang tamang dapat nating sabihin, mga kapaniwala, mga kanakos, kapag halimbawa nakakita kayo ng itong bisa ng isang kidlat na yan, itong bisa ng isang mutya na yan, hindi po ibig sabihin yun po ang bisa nun. Mali po yun, hindi po yun ganon. Nagkataon lamang po. For example, ang isang mutya po na langka na to, mutya po na langka ito, no? For example po, mutya ng isang langka. 10 bisa. Ngayon ang kakayanan po ng tao, nasa 100% po ang kakayahan kunwari nito. Ang kakayahan po ng tao ay nasa 70% o sabihin na natin nasa 50%. Yun lang pong bisa na kaya ng 50% na yan, ang ibubuhos niya lamang po sa taong nag-iingat. Ganun lang po yun. Gayon pa paano po may papaliwanag yan kung wala po kayong gabay. Na tulad namin mga meta na nakakausap, katulad ng iba rin na nagmimisyon na binigyan sila ng gabay ng Diyos Ama na nakakausap nila. Hindi po malalaman yan. Ngayon, paano kayong maniniwala? Natural, hindi na po namin kayo pipilitin kung maniniwala kayo sa amin. Ang sa amin lamang po ay ibigay po sabihin ng tunay ang mga sinasabi po ng mga gabay. For example po ay 100%, ang kakayahan lamang po ng tao ay 50%. Kunwari sa 50% na yun, pasok po doon yung tagabulag at saka yung kabal. Yun pong ibibigay niya sa inyo. Pero dahil nga po yung katawan ninyo, pasok po doon sa 50% na bisa doon sa isang mutya, kung alin lamang po yung pasok doon sa 50%, 1 to 50, lahat po yan ibubuhos niya sa inyo. Pero hindi na po yan lalampas ng 60 hanggang 100. Dahil nga po, depende po yan sa kakayahan ng katawan. Kaya nga po, sinasabi ng mga gabay ng anghel na kidlat na iparating naming mga meta, iparating ng mga iba rin na mga antingero na tunay na tagusan man o hindi, na ang mga bisa po ng bawat mutya ay hindi po talaga natin alam. Ang sinabi lamang po ng mga gabay na kidlat namin, katulad ng kay maestro na maestro, ganito rin sinasabi. Halos sa lahat naman tayo ganito eh. Sila Tiwan Tito ay tumatawa. Kasi tagusan po yung dalawa na yan. Hindi po kami nagdadagdag sa grupo dahil ayaw po namin masira na gamitin ang pangalan ni Nakos. Ayaw namin gamitin ang pangalang grupo para sabihin nila na ang mutya na to, pinakita namin kay Nakos sa grupo niya, ito'y tunay. Tiningnan na ng mga dalawang kasama niyang tagusan, si Maestro at saka si Kanakos. Ito'y tunay. Ayaw namin mangyari ng ganun dahil magkakasala po kami. Sumbalik, tama na po sa amin, ang 4 lamang kami. Kaya na po namin yan, ano po. Dahil nga po, marami naman manggagamot na tunay dyan, maraming tunay na antingero dyan, at marami pa rin ibang meta. Ano po? Ganito po kasi yan, yung mga sinasabi natin na ganitong bisa, tapos kakalaban kayo sa anong ganun, makikita nyo sa video. Ay, ganito, mali si Kanakos, mali yung ibang antingero na ganitong bisa niyan, sinabi ng isa. Anong ba, ang tanong po dyan, anong basihan mo na yun ang bisa? Wala po kayong basihan. Dahil nga po, ang normal na tao, kahit na anong gawin ninyo, magpumilit man kayo, hindi ninyo malalaman kung tunay o hindi yung mutya. Kaya nga po, nasa dalawang panig tayo. Nandiyan pong pagsubok ng demonyo, nandiyan pong pagsubok ng Diyos sa Ama sa atin. Ito lamang po ang may tutulong ko sa inyo. Para po makita ninyong tunay na mutya, hindi man po ninyo malalaman ang tunay o hindi dito, kapag po kayo nagnanais maniwala sa Diyos, sa Panginoon Diyos, maniwala kayo sa tunay na Diyos, at maniwala kayo at naghanap kayo ng tunay na mutya, yan pong mga mabubuting espiritu nandyan po sa tabi natin. Nandun naman ang mga demonyo na gumugulo. Kahit po kami, yan mga bantay, mga demonyo, inintay lamang po kami magkamali. Kung halimbawa sa pera, nagpasakop kami sa pera, papasukin na kami niya, naalis na yung mga gabay namin. Ganun po, pero imposible mangyari sa meta. Wala pa pong ng meta na naliligaw.
wala pang meta na umaalis ang gabay dahil po ang mission ng meta ay ginagawa namin. Magmula pa po nung unang panahon, wala pang social media. Yan ang sinasabi ng gabay namin ng El Nakidlat. Wala pang sumablay sa mga meta. Walang tumaliwas sa mission naming meta. Dahil ang mission lamang ng meta ay mamahagi ng tunay ng mutya. At subukan ng tao kung papanig ba sa pera, masasayangan sa pera, nagamit ang pagbili ng mutya niya. Hindi ko po sinasabi na pambili nyo na lang pagkain, bibili nyo pa ng mutya, hindi po doon. Isa pong pagsubok ng pera na malaki sa mutya. Dahil po ang pera hindi naman gawa ng Diyos. Gagamitin po natin ito sa mabuti para ang kampon ng kadiliman ay mainis matalo. Ganon po. Pero kapag nakita nilang binigyan tayo ng perang ganon, nanamantala tayo, merong nangangailangan dyan, may kapalit muna bago natin tulungan, tapos umiba yung ugali natin, ay wag na po kayong umasa na pupunta kayo sa langit. Ano po? Katulad ko po, makasalanan din ako. Kaya nga po, hanggang buhay pa ako, musikero po ako, dati rin po akong tarantado. Pero tignan nyo, matagal na pala akong ginagabayan bilang magmimisyon. Ibig sabihin may tsansa pa po ako. Bilang umakyat din po sa langit sa paggawa ng mabuti habang ako po'y nabubuhay. At katulad po ng iba. Ganun lamang po. Kaya wag po nating sayangin ang ating buhay hanggang nandito po tayo sa lupa. Ano po? Hanggang nandito tayo sa lupa. Lahat po ng natatakot. Tingnan nyo po, meron pong mga sinaunang tao. Tutusin lamang po, nakasanayan lamang po kasi natin gumamit ng pera. Hanggang ngayon mga katutubo, meron pong mga hindi gumagamit ng pera, bakit po nabubuhay? Sa totoo po niyan, darating ang panahon, totoo pong nakasaad sa Bible na wawasakin ang mundo talaga ng lumika dahil po ang utos ng Diyos ay hindi po sinunod ng tao. Marami na pong napasama. Alam ninyo yan. Huwag tayong maglolokohan. Huwag yung lolokohin na sarili ninyo. Marami. Damay-damay na po yan. Ano po? Kaya may papayo ko lamang po sa inyo. Kayo man na meron pong nakakangat sa buhay. Nag-aangad ng mga mutya pero nasasayangan kayong bilhin. May paraan para makuha ninyo. May dahilan kung ayaw ninyo. Ang isa po sa pagsubok ng mutya, katulad po sa salita San Benito nang inaalay mo sa akin ng isa to na sa masama ikaw din ang uminom ng lason. Ibig pong sabihin, for example, bibigyan tayo ng pera ng marami ni Satanas, ng mga demonyo niya. Kapag po yan, ginamit natin sa mabuti, talo sila. Galit po sila, matatalo sila. Ganun po yun. For example, wala po talagang murang mutya. Kaya lamang po may murang mutya para po makuha ng kayang mapagipunan ng kapos sa pera. Pero hindi po ibig sabihin na mura pong mutya. Wala po. Walang murang mutya. Dahil po yan nahihas. Ano po yan? Sugal po yan sa iba. Buwis buhay po sa iba yan. Ano po? Sa ibang antingero na hindi tagusan. Ano po? Ganun po katindi yan. Kaya nga po, ang isang pagsubok ng mutya, for example, bibigyan ko kayo ng example para madali ninyong maintindihan. Bakit si Kanakos merong ganitong mutya? Bakit may mga kolektor na tagusan sa kanya na ilan lamang sila na pinili sa YouTube na nag-vlog na mga antingero patungkol dito sa mga mutya, patungkol dito sa lihim. Tagusan po yung mga yan. Hindi na po namin kasalanan yun. Sila pong tumitingin. For example, hawak ko po itong ganito. For example po, itong mutya ng pagungko na to, hawak ko na ganito. Kapag po napanood nila, eksakto yung video ko na to na pinakita ko, makikita po nila yan, natagusan po sila. Iba pong liwanag na nakikita nila. Meron pong ilaw yan, nagliliwanag po. Depende sa ilaw, meron silang nakikita. Katulad Iwan, di ba nabanggit niyo yung mga mapula-pula na hindi masyadong pula, tapos mga berde, madilaw-dilaw, parang orange gano'n. Iba-iba pong kulay. Ibig sabihin, iba-iba pong mission yun. Pero hindi ibig pong sabihin na alam po nila kahit tagusan sila. Patunay lamang po yun na kung bakit iba-ibang kulay. Ibig sabihin, may ibig pong sabihin. Iba-iba pong mission yan. Ganun lamang po yan. Ngayon nakita nila, umiilaw ng ganito, tapos nakita sa iba, nagliliwanag din sa kanila. Alam po nila mga tunay yan. Maliwanag na po. Ganun po yun. Kaya yung iba nagtatanong, paano nila malalaman? Yung pong mga tagusan na sinasabi ko sa inyo mga kolektor ngayon, nasa ibang bansa, dalawa pong nasa Pilipinas. Yung pong sa ibang bansa ngayon, namamahagi rin po sila doon. Hindi na po sila naghahunting dahil tagusan lamang po. Hindi naman po mga meta yan. Dati po mga antingero yan na umangat po sa buhay. Ngayon, mga koleksyon po yan, napakaraming mutya, maraming mutya, maraming panangga na galing din sa ibang bansa
na ipinapamahagi rin po nila, hindi po biro ang presyo. Ano po, sa amin po sila kumukuha. Iba-iba po, wala po sa lityang, wala sa lakihan. Meron pong mutya na maliit na mataas ang halaga, meron po mababa. Yan lang po. Bakit mataas? Dahil po isa po ang pera sa pagsubok ng mutya sa tao. Dahil nga po ang pera, hindi naman talaga likha ng Diyos yan. Kaya nga po, inamin nga yan ni Satanas sa harapan. Inamin ni Jesus sa harapan ni Satanas yan. Na lahat ng mapanilaw, makikinang sa ibabaw ng mundo ay kay Satanas. Wala pong nilikang ganon. Ang Diyos ang ano po. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang isa sa pagsubok ng pera ay nasa mutya po. For example, sasabihin ko na sa inyo, kunwari 100,000. Ang mahal ng mutya, sa iba 1.5, ganyan. Hindi po natin pinag-usapan yung doon. Bibigyan ko lamang po kayo na example. 100,000. O, ano ngayon? Susubukan ka ngayon ng gabay na gumagabay dito sa mutya, ang mutya na liwanag, susubukan ka. Masasayangan ka ba doon sa pera mo? Papanik ka ba doon sa pera? Magpapasakot ka sa pera? O mas pipiliin mong ibahin? Taliwas yung pera. Bigyan mong masyadong walang halaga ang pera pagdating sa panangga ng Diyos Ama na galing sa liwanag. Pumili kayo. Ganun po yun. Halimbawa ako may 100,000 ako. May binebenta sa akin pinamamahagi ng mutya sa akin 100,000. Susubukan ako niyan. Dahil lang isang pagsubok niyan ay pera. Masasayangan ba ako sa pera ko? O mas pipiliin ko, hindi ko naman dadalang pera sa langit, mas pipiliin ko ang panangga na galing sa liwanag. Nalikha ng Diyos. Tama. Ano po? Anong pipiliin ninyo? Kapag tayo, sinubukan tayo, pinili na natin yung pera natin, wala na tayo. Pero hindi po namin sinasabi ito, kaya nga sinabi ni Maestro na, hindi po natin sinasabi na eksakto na lang ang pera ninyo yung magaganyan pa kayo sa mutya. May paraan po, ang ibig namin sabihin may paraan. Pwede naman ninyong pag-ipunan, pwede naman ninyong i-preserve, may nagpa-preserve naman. Ang pa-reserve po kasi namin, ang patakaran namin, kaya nagpatakaran kami ng reserve na gano'n, para yung pong gusto nila, halimbawa gusto nila ito, hindi nila kaagad makukuha yan, magbibigay po sila ng ganon, sa abot kaya po ng ibibigay nila. Tapos, i-reserve na namin yun. Kung kailan siya may pera, ganon, hulug-hulugan niya po yun. Ganon po. Kaya po, magtataka ka bakit ang isang nagtitinda lamang ng palamig, bakit umabot ng 10,000 yung mutya niya. Dahil pinatunayan niya na, kahit siya nagtitinda lamang ng palamig, hindi hadlang ang pera para hindi mo makuha mo siya. Isa pong good example yan. Ano po? Ganun po yan. Kaya nga po, sinasabi rin ng iba, natatawa nga itong mga kolektor na to. Hindi kasi natin, bro, sabi sa iba, hindi talaga nila maintindihan yan. Pero wala po kaming pakialam sa hindi po maintindihan ng iba. Ang mission po kasi namin ay sabihin po yung totoo, nagkakaunawan po tayo. Para po yung iba, unawain man ninyo, hindi, maniwala man kayo hindi, ang tao pa rin po magpapasya. Kami lamang po yung tagabahagi. Ano po? Tagabahagi. O, malapit na po yung magkakalating oras na rin pala ako. Ano po? Kasi kilala nyo naman po kami mga meta. Ang mission ko po kasi, bago ipakita ang meta, o ipakita ko man ang meta, dapat po marami pong may babahagi. Hindi po yung kasa dito, kasa doon, pasintabi po sa iba, hindi po ganun. Ano po? Kasi mas mahalaga po sa amin kahit magtanong kayo sa akin bago ako magbibigay ng mutya, kahit na bayaran pa ninyo ng milyon, hindi po kami dumidepende roon. Bago po namin ibigay yan sa inyo, una muna po yung paliwanag namin. Ano po? Ito pong request ng iba na dyan muna po natin tatapusin yung sinabi ko sa inyo. Mahaba-haba na po yan. Bawat naman po videos na nakos may matututunan naman po kayo. Ano po? Yung pong sinabi sa kanina ni Tiwa na tinawanan po, ulitin ko nga pala, hindi ko na nabanggit, sorry po. Yung tinawanan, sabi po kasi nung isang napanood niya na may mga kidlat, nakakatawa kayo. Kayong mga nagkokomento. Sa tutusin po, kaya siya natatawa. Para sa kanya po, natatawa na nainis. Totoo po yung sinabi niya.
Kasi po siya po may talagang may third eye po. Hindi bro no, kung mapapanood mo tong video ko no. Aminin ko sa inyo hindi katagusan no. Kasi nakita ni T1 dun sa nakalapag na maraming kidlat, may maganda na hindi kidlat. Ibig sabihin bro, sumablay ka doon, ibig sabihin hindi tagusan yung third eye mo. Dahil walang tagusan na sumasablay. Kahit na bato lang na napakapangit, hindi ka mukha ng mutya na magaganda sa paningin ng iba, ay makikita ng tagusan. No? Pero ang kaibahan po nito, ang kagandahan lamang po ng mga hindi tagusan ay ito po. Imposible po silang makapulot o kumuha ng batong diablo. Dahil po ang batong diablo kusang nagpapapulot sa normal na tao. Magaganda pa yun sa kidlat, ginayang langka, ginayang mutya ng pagong, ginaya yung mga mutya na gawa sa hayop, ginaya rin po nila. Kusa yan nagpapalitaw sa normal na tao. Kaya wag po kayong pupulot po. Ang hindi tagusan, ang kaibahan nito, ang kagandahan lamang po nito, meron mang siya makukuha mutya na hindi inakala niya mutya, pero hindi. At least hindi po kayo mapapahamak. Wala pong batong diablo ni Papa Mahagi ito. Yun nga lang po, pwedeng doon sa nakuha niyang katulad niyan, doon sa nilapag niya, isa lang T1 no. Isa lang yung nakita ng kasama kong tagusan na si T1 na hindi nagliwanag. Ibig sabihin, yung pong nakakuha nun, kung sakaling nakabili nun, pasensya na po. Pero ang kagandahan nito, ay hindi po yun makakasama sa inyo. Tayo po, meron kasing kakayahan ng meta katulad din ng iba na hindi namin pinakikialaman. Meron din kakayahan kasing iba na kaya po namin magbaklas. For example, ganito. Yung pong hindi namin kinakausap na nagtatanong sa amin, nag-a-advance sa amin, kasi po, hindi talaga kami nag-aura. Huwag tayong mag-aura. Yan ang pag-iusap namin sa mga tunay. Huwag tayong mag-aura dahil kapag ginawa natin yun, sabi nga ni Maestro, isa na tayo sa nagpahamak sa tao. Dahil kapag nag-aura tayo, sinasabi natin na hindi tunay, laging may magtatanong, gagaya silang pupulot. Mapapahamak sila. Kasi kapag ang tao kasi mga kapinwala makanos, kapag hinawakan na niyang batong diablo, for example ito, bubulungan na yan ng batong diablo na ito'y tunay, hindi ka na kailangan magtanong sa iba. Pipigilan ka na po niya. Delikado yan. Magbibigay ng sumpa at mahala sa inyo kapag pinasok nyo sa bahay, damay-damay po kayo. Ganun po ka-delikado yan. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, wag po tayong aura. At saka bawal mag-aura ang meta na tulad namin. Inuulit ko po yan ilang beses na. Wag na kayong magtatanong kung sino man kayong nagtatanong sa akin. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nasasagot dahil bawal kami mag-aura. Pero ang kagandahan lamang nito, may kakayahan kaming magbaklas. For example, pinakita ninyo normal na bato, hindi mutya. Normal na bato. Imposible kasi kayong makakuha ng mutya. Normal na bato. Or batong diablo. Kapag batong diablo, binabaklas namin ng demonyo, pinapatay namin. Kinakargan po namin yan ng poder para magamit ninyo. Inihipan po namin yun kahit di kami kumikibo. Ano po? Ngayon, mahaba-haba na po yung nasabi natin. Ipapakita po natin kasi ang totoo po nito, matagal-tagal ko sana T1 ito, maraming nag-request kasi Maestro Ayaw ko sana talagang sa huling video sana talaga namin kapag huminto na talaga kami mag-video, pero hindi ibig sabihin na hindi na po kami mamamahagi. Kahit di po kami nag-video, wala po akong videos. May mga mutya po tayo dyan, PM lamang po ninyo, tawagan nyo po ako. I-chat nyo po ako doon sa Bagwis Metatrons na aking FB account. Ano po? Ito yung papakita ko po sa inyo na pansarili ko po. Baka madidismaya na naman dito yung collector po ng banga dahil matagal na po itong nakita niya, kinukuha niya. Ang totoo po nito, nung kinukuha niya, biniro niya po ako dito. Alam niya po kasi hindi ko ito pinamamahagi. Sabi niya sa akin, bro, ipapakiusap ko sa inyo kalahating milyon, di mo ba bibigay yan? Hindi po. Kahit biniro po niya ako hanggang 800 kaya hindi ko rin po bibigay. Kahit sabihin niya pang ilang milyon, hindi po bibigay. Bakit po? Paparusahan po kami. Dahil po alam po, ayan si Maestro na natawa, may mga gamit po kasi kaming mga meta na binigay po ng mga gabay namin na pansarili namin, hindi po namin pwedeng ipamahagi, mapaparusahan po kami. Pwedeng matanggalan po kami ng visa, tatanggalin na po ang mission namin bilang meta. Hindi na po kami makakita ng mutya, hindi na po kami bibigyan. Ano po, ipapakita ko lamang po sa inyo ang mutya ng isang may laso na palaka. Ano po?
Karago Kingtog, mutya ng isang may laso na palaka. Ang kwento po nito, ang sabi ng gabay ko na sinabi sa akin ito, nung unang panahon, nasa FB account ko po yan. Tingnan nyo po, nakapost na po yan. Ang mutya na palaka na may laso nun po. Ang kwento po nito, nung unang panahon meron pong isang hari, ng hari na to, pinapatay yung mga masama sa laso ng palaka. Ang palaka na ito, ang pinakapaborito nung kapanahunan na yun ng isang hari. Ano po? Ito yung pinakapaborito niya na alaga niya na makamandag o may laso na palaka. Ano po? Yung lahat ng kapanahunan ng isang haring mabait na yan, ang pinaparusahan lamang niya yung mga magnanakaw noon, yung mga umano sa mga babae, yung mga rapist ng unang panahon, yung mga ganun ba, yung mga pumapatay. Yun po ang pinaparusahan niya. Makikita po sa picture sa aking FB account ang mutya ng palaka ko na may lason. Makikita po doon talaga sa picture kasi sensitive. Makikita nyo doon yung hari. May corona siya, may kapas siya. Ano po? Itinago siya dito, maniwala kahit sa hindi, sa harapan lamang po ng bahay namin. Binigay ito ng Yaling Kidlat sa akin. Pinakuha niya sa harap ng bahay lang namin. Ano po? Papakita ko sa inyo ang kagandahan po niya. Hindi ko sana papakita to, kayo kasi makulit kayo. Yung po kasing mga nagre-request nito, gusto po makita. Pasintabi dun sa ano ng banga, mga banga, pasintabi sa'yo kung hindi ko nabigay sa ito. Kasi yan, nalaman mo na bawal. No? Kasi kahit umabot tayo ng milyon, hindi tayo dumidepende sa pera. At saka mutya ng ang collector po ng banga, nakakuha na po sa amin yan, 4 na kidlat, na rare po, 550,000 po. Tutusin, wala man po sa kanya yan, dahil meron po siyang bangang 3.5 million na ganyan lang kali. Collector po yan, wala po sa kanilang pera. Mapapanood niya to, papakita ko lang to bro, no. Ito po, ganun po likod niya. Pagmasdan niyo po, ano po. Ngayon, ito po siya. Nakikita nyo po paano ba to. Ayan, kita nyo po, ito pong paa niya. Siyempre ginawa siyang butya, itinago na. Ayun pong hari. Makikita nyo po yan, lalagay ko po sa picture ng video na to. Makikita nyo pong hari na yan. May kapa po siya, yan pong corona niya. Ano po? Ayan po ang mata niya. Ayan mata niya. Napakalinaw po. Ayan po ang ilong niya. Ang ilong niya ito po. Ilong niya. Ayan pong bibig niya. Ayan pong harap niya. Ano po? Ngayon, dahil nga si Ginoong Mutya, para hindi makita ng normal na tao, itinago siya ganitong side niya. Ayun po, wala siyang paa dito. Nakikita niyo po, walang paa. Saan nilagay ang paa niya? Ito po, itinago yung paa niya dito sa ilalim. Ayan po siya. Kikita niyo po, napakaganda niya. Nakapaniwala ng kanakus. Hindi ko po ito pwede ibenta. Kahit umabot po tayo ng ilang milyon, hindi ko po yung bibigay. Ano po? Huwag nyo na pong naisip, pinakita lamang po natin. Ang totoo po niyan, may end po kasi yung paggawa ko ng video. Gagawin ko sana to, na huli ko sana ipapakita to, pero ngayon pinakita ko na para nakita ninyo. Ayan po siya, pag masdan ninyo mabuti, ang likuran niya po, rugat po. Ayan po, ang gilid niya, ang side niya, itinago man pa sa ilalim, mata rin po niya. Ayan po. Ayan po siya, ganun po siya kaganda. Ayan po siya. Kita niyo po. Paano mga kapaniwala, mga kanakus? Hintayin nyo pong susunod na video natin. Bukan naman po yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga tinatamaan po, pasitabi po, dahil mission lamang po namin ang mamahagi ng tunay na salita about sa mga mutya, lalong-lalo na sa Kidlat, bilang kami meta. Wala pong personal, mission lamang po. God bless you.